Hi guys! Welcome back po muli to Moonchild Magkudarin channel. Okay, bago ang lahat, pagpasensyahan nyo na po ang ilang ingay na inyong maririnig sa paligid dahil daytime tayo ngayon mag-film. Okay? Ang reading natin ngayon ay iiwanan natin ng may patanong na sino ang taong patay na patay sa'yo. Bilang Halloween season na, takutin natin ang ating mga sarili. Hindi, joke lang. In a nice way naman guys. At chill lang. Huwag seryosohin masyado yung ating mga readings. Remember na ang tarot, cartomancy, astrology is considered as for entertainment purposes only. Huwag niyo pong parating laliman ng anumang inyong maririnig. Gawin lamang itong gabay. Okay? Last year kasi I remember yung reading natin during this time ay medyo serious. Kung hindi nyo pa yung napapanood, I will put the link dito sa itaas or sa ilalim ng description box. Interesting ang topic natin ngayon, especially kung wala kayong idea at gusto mong malaman kung meron ka bang secret admirer or lover. Maaring ito ay kilala mo na o hindi pa. Keep in mind na ito po ay general reading, so hindi po lahat ay mag-resonate ang mensaheng maririnig. Kung makarelate ka, then good. Kung hindi, no worries, you can just skip the message. But still, para sa topic natin ngayon, you never know. Kasi nga baka ito ay isang lihim na pagtingin or sitwasyon na wala kang ideya. We'll see. Okay? So hindi na natin ito patatagalin. Importante na hanggat kaya ay huwag mag-isip ng kahit sinong tao. Subukan mo munang pumikit, mag-isip ka ng isang blankong papel. Huminga ng malalim at sundin mo yung iyong nararamdaman sa pagpili. Sa mga kandilang ito kayo pipili. This is group number 1, group number 2, group number 3, group number 4. Kung nakapili na po kayo, maaari na kayong mag-jumpstart sa timestamps na aking nilagay sa ilalim ng description box. Okay, para po sa mga group number 1, dito muna tayo sa inyong cartomancy reading o yung playing cards. Itong tarot, dito muna natin ilalagay at oracle cards kung saan kukuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Okay, for group number 1, anong exact message na maiwan natin para sa kanila? Group number 1. Okay, this is it. Okay, who's spread more? Okay, group number 1. I'll be straightforward para hindi tayo umikot pa. Meron akong dalawang possible person na nakikita dito. Especially kung ang ilan sa inyo ngayon ay in a relationship. Merong lungkot sa kanya na andito lang siya sa tabi at nakatingin siya sa inyo. Wala siyang magawa. Ito, taong ito ay maaring in-related o may connection sa kung ano yung inyong ginagawa. Maaring ito ay sa inyong trabaho, business, or kung ikaw ay nag-aaral sa school. Itong taong ito na maaring patay na patay sa inyo ay may connection sa inyong workplace, doon sa inyong ginagawa. Kung ikaw man group number 1 ay in a relationship, ayun na nga, nabanggit ko na maaring nakatingin lang siya sa tabi at nagwe-wish siya na sana ay gusto ka rin niya. Or sana merong magtapos na relasyon at mabaling yung inyong atensyon sa kanya. Pero wag naman sana, okay? Wag tayo mag-wish ng ganon. Pero meron kasing indication dito na ganon. Kung ikaw man ay single, ganon din yung nakikita ko at maaring ang ilan sa inyo ay meron ng idea kung sino ang taong ito. Kung ikaw ay single, mas makukuha mo yung pakiramdam na ay baka siya to. Okay? Ayun na nga. Hindi ko na yung palalawakin pa para hindi tayo mapa. Pero may connection dito sa bagay na ginagawa niyo. Maring sa business, trabaho, pagdating sa finances, o pag-aaral. Okay? Kumuha tayo ng ilang exact message na ilan sa inyo ng tarot. Group number 1. Anong bagay natin may dagdag para sa kanila? For group number 1, okay, bumagsak na siya. So, I think
Okay na to. The Temperance. The Hangman in reverse. Okay. Ano to? The Three of Pentacles in reverse. Okay. The Five of Wands in reverse. In the Nine of Cups in reverse. Okay. Okay, group number 1. Itong taong ito, na akin nabanggit with your coitoncy, ay someone na mahaba naman ang pasensya. Marunong siyang maghintay. Kasi alam niya, nasabi ko nga man, ikaw ay nasa isang relasyon ngayon, or kung single ka man, meron siyang doubt, maaring sa'yo, sa kanyang nararamdaman. Parang hindi siya ready na matanggap kung ano yung maririnig niya mula sa'yo kung ikaw ay single. Okay, with the Hangman in reverse, possible na itong taong ito na patay sa'yo at nag-iisip sa'yo minsan. Hindi niya maiwasang isipin ka ay, ayun na nga, unang-una, mapagpasensya with the Temperance. The Hangman in reverse, handa naman siyang i-surrender. Kung hindi mo siya gusto, handa niyang tanggapin kung ano yung maaari niyang marinig mula sa'yo or kung ano yung sitwasyon niya lang ngayon sa pagitan niyong dalawa. Handa siyang mag-let go. Okay? With the Three of Pentacles in reverse, right here, na-mention ko na baka itong taong ito ay may connection sa iyong trabaho. Pasensya na po sa ilang ingay sa iyong ginagawa. Sa workplace, pag-aaral, meron tayong nakikita ditong avoidance. With the Five of Wands and Three of Pentacles, merong avoidance. Mas pipili niya lang munang magtrabaho mag-isa or lumayo sa'yo kung ito man ang taong to ay nakakasalumuha mo na. Parang iniiwasan ka niya kasi nga ready ka naman niyang i-let go. Kasi baka meron kayong hindi balance. Marahil gusto ka niya, siya ay hindi mo gusto. Dahil nga nasa isang relasyon ka na, especially. Tinutulungan niya na yung sarili niya. Yun lang naman yung magagawa niya na iwasan ka na lang muna. Kasi, syempre, hindi naman madali rin yun. Tapos, meron kang ibang gusto. Kung single ka man, ay pakiramdam niya, mataas yung standards mo sa isang relationship. Kaya hindi niya maamin sa'yo, hindi siya makapag-open up or napapangunahan siya ng takot. Okay? With the Nine of Cups, ito yung happiness na siya na lang yung nakakaalam. Hindi niya sinasabi. Kahit na malayo yung pagitan nyo or hindi kayo magkasama ngayon, masaya siya. Basta masaya ka. Kung saan ka sasaya, doon na lang din siya sa posisyon na yun, kahit na mahirap. Sabi ko nga, handa naman yung tanggapin ito. Kahit na mahirap. Group number 1. Okay, so, selfless love naman yun. I mean, yun yung unconditional and selfless love na magbibigay ng taong ito sa mga sitwasyon na ganito. Group number 1. Okay, so hindi ko na yung palalawakin. Patingnan natin kung anong maaari iwan sa'yo ng Oracle Cards. Pinaka-exact message, hihingi tayo dito. Okay, group number 1. Anong may iwan natin? May karagdag natin para sa kanila. Group number 1. Teka, matalon. Exact message. Okay, kumano na. Yan natin. Father. Okay. Father. Trust and faith. Farm. Okay. Father. Maaaring ito yung someone older than you. Someone na mas matured sa'yo mag-isip. Okay, yun yung nakikita ka rito. Trust and faith. Although mahaba naman ang pasensya nitong taong ito, sabi ko nga, naghihintay lang siya sa tamang pagkakataon, maybe, or more on the side siya na kung mangyayari, kung darating kayo sa punto na kayo ay kayo. Kung hindi, hindi. Parang go with the flow lang ang taong ito. Kahit na minsan nahihirapan siya sa ilang ganap o sitwasyon, especially kung kayo ay nasa isang relasyon. Keep in mind na ito ay general message po at reversal energy rin yung bawat ating reading. So meaning, maaaring itong aking nababanggit na katangian or sitwasyon ay tungkol sa'yo kung saan ka man makaka-relate. Group number 1, trust and faith. Pinagpapatuloy niya lang yung kanyang ginagawa sa kanyang trabaho kahit na nagmamahal siya ng malayo or meron kayong distansya.
handa siya tanggapin anumang sitwasyon ito. Ito form, aking relate ito sa dito sa temperance card kasi mapagpasensya, matyaga itong taong ito sa aking nakikita. Mahirap man ang sitwasyon, pero handa siyang maghintay for some of you. Group number 1. Okay, so yun. Hindi ko na yun palalawakin pa para sa'yo. Sana yung message na yun ay parang maging gabay lamang po. Okay, maraming salamat for stopping by and I hope to see you on my next one. Hi, group number 2. Simulan natin ang ating reading for you. Dito muna tayo sa inyong cartomancy o yung playing cards. Itong tarot ay atin mo lang ilalagay dito sa gilid. Again, pasensya na po sa ilang ingay na inyong maririnig. But anyway, let's start for group number 2. Anong exact message na naiiwan natin para sa kanila? Sino nga ba itong taong ito? Meron bang patay na patay sa kanya? O para sa kanya, anong message? Exact message for group number 2. Group number 2. Okay. Okay. Let's spread more. Okay, group number 2. Pasensya na again sa ilang ingay. Inyong maririnig, patawarin niyo ako. Pero, ilalaban natin itong reading today kasi medyo busy ang lola niyo. Okay. May ilang tao ako nakikita para sa iyo, group number 2. Especially kung kayo ay nasa isang relasyon right now. Obviously, kasi katapat mo lang siya, magkatinginan kayo. So, some of you, okay, keep in mind din na ito ay general reading. So, may malawak rin ng cards at malawak rin ang maaari makapakinig nito. So, ang dami ko na naman sinabi, Pero, ayun nga, kung kayo ay nasa isang relasyon, buo naman yung attention nyo ngayon sa isa't isa. Kung kayo naman ay single at wala kayong idea, sino ba itong tao ito, or kahit regardless naman, kung kayo ay in a relationship or single, meron akong ilang tao na nakikita dito. Isang katrabaho at isang kaibigan. Nakikita ko na maaring nag-aagawan sila sa'yo or kung hindi man pisikalan ito, okay, maaring emotionally ay may gusto sila sa'yo talaga. Kumbaga, iniisip nila kayo na hindi nyo alam or alam nyo na to kung nakakakuha kayo ng idea kung sino ito. So, ayan, unang tao, obviously, gusto kayo nito kung kayo ay nasa isang relasyon. Pareho kayong nandoon yung attention sa isa't isa. Yung dalawang tao na nakikita ko pa pagdating sa trabaho or isang kaibigan, malapit na kaibigan. Merong, honestly, dito sa dalawang tao ito, maaaring magkakilala rin sila. Merong division. Meron ako nakikita na nagkaroon sila ng gap ng dahil sa'yo. Maaaring ganun. Okay, ito rin bawat reading natin ay maaaring reversal energy, meaning maaaring ito ay patungkol sa'yo o sa taong ito. So, ikaw na lang po yung maglalagay ng bawat eksena. Okay? Meron din ako nakikita afar from you at ito ay maaaring wala kang idea dahil hindi ka nakatingin sa direksyon niya at medyo malayo. Kung meron man, maaaring wala dito yung attention pero siya nakatingin sa'yo at hindi siya masaya. I mean, hindi siya masaya na hindi kanya kasama, hindi siya masaya na hindi niya nabibigay yung kanyang, hindi niya na ipapakita, yung kanyang nararamdaman para sa'yo. Pero, masaya siya dahil gusto kanya. Ito yung nararamdaman niya para sa'yo. Actually, baka itong taong ito ay mahal ka. Nakikita ko, malayo siya sa'yo, pero gusto kanya. Wala na akong nakitang indication, pero, ayun, baka gusto kanya pang kilalanin, pero wala siyang magawa, kasi malayo nga siya. Wala siyang chance, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magpakilala sa'yo, or kilalanin kanya, kilalanin niyo ang bawat isa, right now. So, marami akong nakita ng tao. Ilan ba to? 4. Yung isang kaibigan, katrabaho, or kung kayo ay in a relationship ngayon, yung inyong karelasyon, obviously, may gusto sa sayo.
at patay na patay siya sa'yo. At isang tao na malayo sa iyong posisyon. Okay, so hindi ko na yung palalawakin pa ha. Medyo alam ko komplikado at maingay ang paligid, pero ito na. Kuha tayo ng ilang exact message na rin. Ay, ayun, tumalo na siya agad. Judgment in reverse. Okay. Group number 2. Ace of Swords. Kuha tayo ng ilang message. Ace of Swords. Okay. Ilang message for group number 2. Ayan, nababas na sila. The Seven of Cups in reverse. The Hermit. And the Two of Wands. Okay. Okay, group number 2. Okay. Meron ako na-mention dito na merong division sa pagitan ng dalawang tao. Maaring meron kayong pagdesisyonan o meron kayong pipiliin between a friend or a workmate or someone na inyong kapartner sa business o sa pag-aaral, ano pa man ito na inyong ginagawa. With the Judgment in reverse in the Hermit, ito yung kailangan yung decisions na gawin between these people. Na kasi meron ako ilang tao na nakikita. Medyo nahihirapan kayo. Hindi kayo straight ngayon, walang clarity, walang pagkaklaro ng desisyon or nahikuguluhan kayo sa nararamdaman nyo right now, especially kung kayo ay single, kung sinong pipiliin nyo pagdating sa love. Merong division with the Two of Wands, merong decision. Nakikita ko dito, meron kang desisyon na kailangan buuin kung saan or kung sino ang pipiliin mo. Kasi mahirap nga yun. Isang kaibigan, sa pagitan ng isang kaibigan o isang tao na palagi mo nakakasama. Group number 2, kung itong mga message na aking nabanggit ay mag-resonate sa'yo, kung kinakailangan mo munang mag-step back dito sa sitwasyon na medyo naguguluhan ka, para makapag-isip kang mabuti, magpahinga. Kasi with the Seven of Cups in reverse, ito yung marami kayong choices. Sabi ko nga, sobrang nakarelate ito dito sa inyong cartomancy. Meron kayong pinagpipilian. Meron kayong options. For sure, iba yung iyong charisma. Meron kang ilang options sa iyong paligid. At dito, maaaring ang ilan sa inyo ay na-overwhelmed or overwhelming yung feeling kung sino ba ang dapat o hindi napilian. Yan yung akin nakikita with the Seven of Cups na sobrang nakarelate sa isa't isa. Pero dito sa ilang cards na nandito, this is not the best time. Kung mapakinggan mo to at mag-resonate sa yung mensahe, not the best time to make decision. Or wag magpadalos-dalos sa iyong decision. Maging buo ka muna. Buuin mo muna yung iyong isipan, yung iyong puso, bago ka mag-decide ng final judgment. If you're in a relationship, okay, kasi parang mas, pagdating sa talo, mas umikot ito doon sa mga single. Okay? Kung kayo ay nasa relasyon, nakita ko rin naman yun sa cartomancy. Marahil ang ilan ay dumadaan lang sa hindi masyadong klarong sitwasyon pagdating sa love. Pero maaaring ito ay test lang sa pagitan yung dalawa. Dahil meron lang kayong hindi pinagkakasunduan na ilang bagay. Maaaring ito ay sa usaping material or emosyonal. Okay, so habaan ng pasensya, yun ang nakikita ko dito. And finally, with the last card, Ace of Swords. At the end of the day, group number 2, magiging maayos ang lahat. Magkakaroon ng klaro sa iyong isipan kung sino ang dapat i-priority at hindi. I mean, kasi itong mga nakikita ko sa paligid mo ay someone na kilala mo na. Although meron tayo nakitang isa na medyo malayo yung posisyon niya at hindi siya makapasok sa iyong buhay. Maring wala kang idea doon. Malayo kasi siya pero mahal ka niya. Nakikita ko na meron kasing indication na mahal, na love. Pero malayo. Oo. Pero itong Ace of Swords, isa lang gusto iparating ito. At the end of the day, itong bagay na ito na pinagdadaanan mo, or kung ikaw man ay nakarelate at naguguluhan ka dito sa ilang choices, dahil mahaba ang ating buhok, ay magkakaroon ng kaliwanagan sa huli. Magkakaroon ng success pagdating sa pag-ibig na sektor sa iyong buhay.
Okay, group number 2. Hindi ko na yung palalawakin pa. Kuha tayo ng exact message na maaari iwan sa'yo ng oracle cards. Okay, lumabas na siya. Vows. Okay. Exact message for you is vows. Alam niyo, group number 2, meron akong pakiramdam. Yung na-mention ko sa huling part na tao sa iyong cartomancy na merong love, na indication, merong lungkot na gusto kanya pa kasing kilalanin pero hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon. May pakiramdam ako na kayo sa huli. Kung sino man ito. May idea ka man o wala pero malayo lang siya nakatingin sa'yo. Kasi ano yung indication ng love, ng marriage, at ito yung nakuha mo. Vows. Okay, yun ay kung ikaw ay single, okay? Kung ikaw ay married na, especially, itong taong ito, kung sino man ang karelasyon mo, ang iyong pinakasalan, yung iyong partner in life right now, kaya lumabas ang vows dahil siya ang taong yun na hinahanap natin o yung taong patay na patay sa'yo. Group number 2. Okay, so hindi ko na yung palalawakin pa para sa'yo. Sana itong mga message na ating nakita ay pawang maging gabay lamang po. Maraming salamat for stopping by and for watching and I hope to see you in my next one. Hello group number 3, simulan na natin ang inyong reading. Dito muna tayo sa inyong cartomancy o yung playing cards. Itong tarot at oracle ay atin mo na ilalagay sa gilid. For group number 3, anong may iwan natin para sa kanila? Exact message. For group number 3, okay, group number 3. Group number 3, sino itong taong ito? Napatay sa kanya. Group number 3, ang message, exact message na naiwan natin para sa kanya. Group number 3. Okay, yes, this is it. Okay, let's read more. Okay, group number 3. Natawa ko sa message. Nakita ko dito, I'll be straightforward kasi andito na yung indication ng true love, ng marriage, ng kasiyahan actually. Pero, meron lang isang bagay right now dito na sa part mo, marahil ito, keep in mind na itong bawat reading natin ay reversal energy, meaning ito ay maaaring tungkol sa sayo o sa taong ito. Kasi, maaaring right now, ang ilan sa inyo ay walang ideya na itong taong ito ay may gusto sa inyo. Maaaring meron kayong ibang focus right now. Maaaring ito ay isang kaibigan o isang tao na laging yung nakakasama, maaaring sa trabaho or pag-aaral. Pero, sa likod mo, group number 3, ay merong nakatingin. Possible na itong taong ito ay true love. Andito yung indication ng forever, to be honest. Pero hindi kayo sigurado. Especially kung kayo ay bata pa, kung kayo nag-aaral pa lang. Maaaring hindi pa ngayon, pero kilala nyo ng isa't isa. Or nakilala nyo ng isa't isa. Dahil meron ka pang ibang focus. Pero kung ikaw ay nasa edad na, group number 3, ito is someone na nandyan na. Maaaring kilala mo na ito. Isang kaibigan. O yung na-mention ko na maaaring yung focus mo ay nasa kaibigan. Pero hindi mo na siya napapansin pa. O nabibigyan ng puna. Wala na ko ibang indication ng nakitang tao beside you. Bukod sa taong ito na nasa likod mo. Meaning, ito siguro yung forever. Itong taong ito na nakita ko sa likod na hindi pa ngayon. Or maybe wala pang idea ang ilan sa inyo kung sino ito. Pero maaring kilala ka na niya dahil nakikita ka na niya. At ito yung indication ng love. Malapit na siya sa'yo. Kung hindi mo pa man ito alam, group number 3. Okay, hindi ko na yung palalawakin pa ha, kasi wala na akong nakita indication pang iba bukod sa medyo may gulo sa iyong isipan. Hindi ka pa handa or maybe wala kang idea
keep in mind na ito po ay general message. Doon lang ako pinaka nag-focus sa inyo at sa taong ito. Tingnan natin kung ano maaaring iwan ng tarot. Okay, lumabas na siya agad. Judgment in reverse. Okay. Lumabas din siya kanina, honestly. The 9 of Cups. The 5 of Wands. Ace of Wands. Exact message. Kung parang isang exact message. Group number 3. Group number 3. Exact message. Okay. Ayan na. Pakita na siya. Judgment. 9 of Cups. 5 of Wands. Ace of Wands. Uy, naka-reverse pala ito. 3 of Swords. And the Knight of Swords in reverse. Okay, group number 3. With the Judgment in reverse, na-mention ko kanina na nasa iba yung tingin mo right now. Maaring hindi pa kayo ngayon pinagtatagpo ng tadhana or wala kang idea, pero siya gusto ka niya. Kasi nakatingin yung kanyang direksyon sa'yo. Maaring ang ilan sa inyo ay alam na ito, meron na kayong idea, pero hindi nyo pinapansin. Maaring ini-ignore nyo siya right now. Hindi nyo makita sa taong ito yun na parang nagda-doubt kayo sa inyong nararamdaman. Hindi ito yung time na gusto nyo siya, pero nakikita ko the Judgment. Iikot at iikot ang buhay. Sabi ko nga, kung ikaw ay bata pa, especially, marami ka pang pagdadaanan. At the end of the day, baka kayo sa akin nakikita. The Judgment. Itong bawat reading natin, guys, maaaring ito ay reversal energy, maaaring ito ay patungkol sa iyo, kung saan ka man makakalilit, o sa tao ito na akin na mention. Okay? With the 5 of Wands in reverse, may mga competition tayo nakikita dito. Maaring, sabi ko nga, marami ka pang pagdaanan, meron ka pang maging karelasyon, or kung meron kang karelasyon ngayon, maaring dadaan kayo sa disagreements, meron kayong pagdadaanan, at maaring merong magbukas na bagong inspirasyon sa'yo one day or soon. Group number 3 with the Ace of Wands. Bagong tao or isang tao from the past, kasi nakikita ko nasa likod mo yung direksyon ng taong ito, nakatingin siya sa'yo. Maaaring ito ay someone from the past, okay? Some of you, maaaring ito ay old friend. Ace of Wands, isa lang itong indication na meron taong darating sa inyo. Maaaring ito ay bagong inspirasyon ngayon or someone na na-meet nyo na before. Okay, with the 3 of Swords in reverse, sabi ko nga, meron ka pang maaaring pagdaanan sa buhay. Group number 3, kung ito mang taong ito ay nagkaroon ka ng idea at maaaring pumasok sa isip mo ay yung ex. Kasi nabanggit ko, yung someone from the past or someone na nakasama mo na pero hindi naging kayo. Basta someone from the past. Kasi with the 3 of Swords, meron tayong nakita ditong forgiveness. Yung pagpapatawad, paano, kung ano man yung pinagdaanan nyo from the past. At magkakaroon ng reconciliation, ng panibagong oportunidad sa pagitan yung dalawa. Although hindi ito agad-agad, dahil again, meron kayong pagdadaanan, maaaring separately, dadaan kayo sa ilang bagay sa buhay, relasyon, bago kayo pagtagpuin ng taong ito. Alam ko, tinatanong lang natin sa question na iniwan natin na kung sino itong taong patay na patay sa'yo. Pero may ilang indication kasi tayo nakita, especially sa yung Quarto Mencina. Maaaring itong taong ito ay magustuhan mo rin at the end of the day, pero hindi agad-agad. Maaaring hindi mo pa alam ngayon dahil ni-ignore mo siya. Maaaring ito ay someone from the past. Alam ko ulit-ulit ako sa someone from the past. Kasi ito yung lumabas sa yung card. With the Knight of Swords, hindi pa sa ngayon. Wala pa ako nakikitang indication. Again, may mga pagdadaanan pa kayo sa inyong mga sariling buhay. Gusto ko ng taong ito. Gusto ko niyang ipaglaban. Gusto niyang iparamdam sa'yo yung nararamdaman niya. Pero, magulo pa ang ilang sitwasyon ngayon sa pagitan niyo.
Finally, with the last card na nandito, group number 3, with the 9 of Cups. Ito yung nabanggit ko na merong andun kasi indication ng true love, ng marriage, sa part ng taong ito na gusto ka. Okay, kaya rin may mention ko na baka kayo sa huli kasi merong indication ng married or marriage, merong kasalan, meron kayong isa-celebrate. And with the 9 of Cups, sa huli, ano man yung mangyari sa inyong buhay relasyon, meron kayong ipagpapasalamat at ito isang bagay ikasasaya o ikagagalak ng inyong mga puso. Group number 3. Okay, so alam ko medyo naging complicated ang ilang mga bagay dahil may ilang parang hindi pa klaro right now. Maring ito ay sa'yo o sa taong ito dahil hindi niya pa mapakita sa'yo yung nararamdaman niya. Ikaw naman parang naguguluhan ka pa rin kung anong dapat o kung sino ang dapat. Okay, hindi ko na yung palalawakin pa. Sana kahit paano na-enlighten ko kayo dun sa mensahe na yun. Tingnan natin kung anong mensahe na maaaring iwan sa'yo ng Oracle cards. Exact message for group number 3. Ito na yung papakita ko sa inyo. Exact message, meron tumalon. Spirituality and religion. Okay. Spirituality and religion. So, mag-iwan lang ako ng ilang mensahe sa akin nakikita dito. Maaaring ito ay isang tao na makikilala mo sa isang lugar na kung saan ay andon yung faith, ano pa man ito, kung ano yung religion mo, o ano man itong bagay na iyong pinaniniwalaan, mapa-spiritual o intellectual. Okay, alam ko, medyo malayo na yun, pero kasi nga, sabi ko, maaaring ito ay someone na makilala mo sa isang lugar kung saan, kung hindi ko man yun na-mention, ay merong marriage, merong, di ba kapag kinakasalan doon ng simbahan. So, some of you, maaaring ito ay may malalim na connection rin sa kanyang faith, dun sa kanyang paniniwala, ano man itong religion niya. Maaaring doon kayo magkakilala. Kung hindi ka nakarelate at hindi nag-resonate ang message na yan, group number 3, isa lang maiwan ko dito. Laliman mo yung iyong faith, dahil, totoo yun, sobrang powerful ng prayers. Isama mo yung dasal mo. Especially kung ikaw man ay single or in a relationship, regardless, isurrender mo itong nararamdaman mo kay Lord. Ipagdasal mo itong mga hiling mo. Dahil at the end of the day, sabi ko nga, merong contentment, merong kasiyahan, at meron kayong isa-celebrate na something na maaaring makapagbabago ng ilang pananaw mo sa iyong buhay. Okay, so hindi ko na yung palalawakin pa para sa iyo, group number 3. Sana ito pong mga message natin nakita para sa iyo ay pawang maging gabay lamang po. Maraming salamat for stopping by and I hope to see you in my next one. Hello, group number 4. Let's start your reading. Dito muna tayo sa inyong cartomancy, itong tarot. At yung muna ilalagay sa gilid. At oracle cards kung saan kukuha tayo ng pinaka-exact message na maiwan ito para sa iyo. So, group number 4. Sino ang taong ito na patay sa kanya? Anong exact message na maiwan natin para sa kanila? Group number 4. Yes, this is it na. Buhok. Okay. Okay, let's put more. Okay, group number 4. To be honest, wala akong indication na nakikita na tao na seryoso right now. Kasi meron akong isa-isa. Meron akong isang person na nakikita dito. Pero, hindi ko na yung palalawakin pa masyado kasi parang hindi rin siya sigurado. Maring ito ay someone you know. Pero hindi mo na rin binigyan ng atensyon dahil ano yun, parang with benefits ang hinihingi. Ewan ko ba kung bakit kayo nasabi, pero meron kasing material things na nakalagay dito or something na hindi mo maibigay.
Pero alam mo itong tao ito may gusto sa'yo. Pero hindi rin siya sigurado sa nararamdaman niya. So, medyo naguluhan din ako doon, Pero, huwag natin yun palawakin pa. Pero, ang ilan sa inyo ay maaring na broken-hearted. Recently, kung dumaan kayo sa breakups or medyo malungkot ang puso ngayon. Especially kung kayo ay single. Meron kayong wishful thinking na sana merong taong dumating para sa'yo. Kasi, parang okay na kayo sa career. Meron ako nakikita ng indication dito tungkol sa inyong career na ang ilan ay marunong naman mag-balance out ng mga bagay-bagay. Pero pagdating sa pag-ibig, parang walang dumarating. Ang good news na nakikita ko dito, positive note dito sa cartomancy, may kalayuan man ang indikasyon ngayon para sa'yo. Maaaring ito ay mangyayari pa lang. Okay? Ang ilan sa inyo ay mayroong makikilala sa isang social events. Maaaring ito ay sa business or sa online. At magiging interesado kayo sa isa't isa. Maaaring hindi pa ito nangyayari sa aking nakikita. Or kung nangyari na at nakarelate kayo sa message na yun, merong indication na baka magustuhan niyo siya. Merong indication ng creativity, ng love, partnership, mapa-business, o pakiramdam ko meron itong connection sa business or something na pareho kayo ng gustong gawin or mag-drive kayo. May compatibility, kumbaga. Magugustuhan ka ng taong ito at doon pa lang siya magiging patay na patay sa'yo. Sa akin nakikita, maaring may pakiramdam ako na mas magugustuhan mo siya kasi nasa tabi may indication ng love o ng pakiramdam na in love. Okay? Isang bagay ito na good news. At the center of your card, may good news pagdating sa pag-ibig. At ikatutuwa rin ito ng iyong puso. Okay, so hindi ko na ipalalawakin pa para sa yung group number 4. Tingnan natin kung anong pinaka-exact message. Tingnan natin message for group number 4. Okay. May ilan lang lumabas. Hindi natin yun babaliwalain. 5 of Wands. 6 of Swords in reverse. Okay. Queen of Cups in reverse. The 6 of Wands. And the Hermit. Okay. Okay, group number 4. With the 5 of Wands, na-mention ko kanina, maaring kasi meron ako nakitang tao naman dito. Pero ayoko nang laliman pa yung istorya nun. Dahil ang ilan sa inyo ay maaring hindi naging maganda yung takbo doon. Or merong benefits lang hinihintay yung taong yun. At with the 5 of Wands kasi, ito yung may connection sa inyong ginagawa sa trabaho. Baka kinukuha niya lang yung loob mo para magkaroon ng something benefit for her or for him. Meron siyang benepisyong matanggap mula sa'yo at parang ginagamit ka niya. Kung hindi man yun nakarelate, keep in mind ito po ay general message pero merong disagreements between you two. Kaya naman ayoko na masyadong tingnan pa yun dahil medyo negative vibes yung aking nakikita. Pero kung ang ilan sa inyo ay medyo naging malalim yung sugat doon, medyo naapektuhan kayo kung nakarelate ang message na yun. Baka meron pa kayong hindi natatapos na ugnayan sa taong yun or meron kayong unfinished business, may kaugnayan pa rin sa inyong ginagawa sa trabaho. Meron kayong hindi pinagkaunawaan, kaya medyo mabigat para sa inyo yung pinagdaanan nyo doon. Hindi agad-agad kayo nakapag-move on. Pero again, kaya nga hindi ko na masyado nilaliman din yung nakita ko doon dahil hindi na yun nakakatulong o makakatulong pa para sa yung growth. Alam ko, straight to the point yung aking mention, pero yun yung aking nakikita po sa inyong baraha. With the Queen of Cups, ayun yun, nag-mention ko dito ha, yung mga changes at unfinished business. 6 of Swords in reverse. Queen of Cups in reverse, hindi, na-mention ko ba, wala akong nakita na apart doon sa nakita kong tao na medyo hindi natin binigyan ng pagpuna o hindi na natin nilaliman. Sa likod mo kasi merong lungkot pero at the same time ready na kayo, buo na kayo
handa na kayong magmahal ulit or handa na kayong magtiwala ulit. Pero parang right now, wala pa akong nakikita. Marahil kaya lumabas ang Queen of Cups para bigyan mo ng tuon muna yung sariling pagkatao. Kailangan mo muna maging buo. Kasi yung nakikita mong possible person na maaring mayroong balance, mayroong mutual attraction, ay medyo malayo pa. Kung hindi pa kayo pinagtatagpo ngayon, wala kayong idea kung sino to, pero maaring magustuhan mo siya dahil nasa tabi mo yung indication ng true love o ng real love, yung pakiramdam na in love. Pero medyo malayo pa. Mangyayari pa lang. Soon. Okay? Nakita ko na merong mutual attraction doon, merong compatibility, pareho kayo ng gustong gawin. Na, maaring sabi ko nga na-mention ka na maaring makilala mo online or through social event kasi parang hindi possible right now yung event ngayon, mga party, pero maaring makilala mo ta through social media or through business or ano pa man ito, party, ganyan. At yun ang tao rin na magiging patay na patay pa lang sa'yo kung hindi pa man ito nangyayari at hindi pa nag-resonate ang message. Okay, with the Hermit, pareho pa kayo nagsa-soul searching. The Hermit in reverse. Sabi ko nga, kailangan nyo munang maging buo totally bago kayo pagtagpuin, bago mo makita tong taong patay na patay sa'yo. Dahil meron pa kayong kailangang harapin. Ngayon, maaaring ang ilan sa inyo ay on the road of recovery pa. Ito sa past engagements or past partnership, mapa-business. Sabi ko nga, maaaring may connection sa business, medyo meron kayong hindi natapos or hindi naging maganda yung takbo nun at medyo nasa process kayo ng moving on. Dito, with the Hermit and Reverse, mas laliman nyo sana yung connection nyo muna sa inyong sarili para mas mapabilis itong pagkikita nyo ng aking nakita na person dito sa inyong baraha. With the Six of Wands, finally, Six of Wands na mention ko sa iyong cartomancy na the center of your coin, nag-focus yon sa iyong finances, sa iyong work, sa pera, sa usaping career. At sa tabi mo rin, handa ka na magtiwala ulit kung ikaw man ay single. Well, regardless, single or in relationship ka man ngayon, mas nakikitaan natin ang success at ng progress yung pagdating sa inyong career o yung inyong ginagawa. Buuin mo muna yung sarili mo. Kasi, sabi ko nga, on the way na rin naman itong taong ito, huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang pagdaanan. Meron kang kailangan ng pagdaanan na proseso at hindi ito agad-agad. Maaring itong taong nakita ko na someone ay meron ding pinagdadaanan. Although, hindi na kasi ako nag-spread pa. Pero, meron din siyang focus right now. At hindi pa yun sa'yo. Darating pa lang siya sa aking nakikita. Kung hindi pa kayo pinagtatagpo. Very soon. Merong success. Kung pagtutuunan mo muna itong ginagawa mo, yung bagay na alam mong makakatulong sa iyong personal growth. At hindi dito sa isang tao na nakita ko na medyo merong competition, merong disagreements, merong agenda, merong unfinished business. Minsan, itong mga unfinished business natin sa isang sitwasyon, tao, bagay, ano pa man ito, ay hindi na natin kailangan tapusin. Ikaw na mismo yung magbigay ng closure na ito dito sa sitwasyon. Ako nga, medyo mabigat yung tingin ko dun sa taong yun. Pasensya na kayo. Pero yung aking nararamdaman dito. Kasi maaring hindi siya mapagkakatiwalaan. Parang maaring sinasabi niya sa'yo na gusto ka niya or in front of you, okay kayo. Pero maaring nabali yung trust mo, yung pagtitiwala mo sa taong ito. Kaya naman, nakaposition kasi isang ibang posisyon ngayon. Nakafocus ka sa yung ginagawa. Hindi mo pa malito ma-realize ngayon. Isang message ng Six of Cups ay pagbutihin mo na lamang itong iyong pinagkakabalahan. Maaring ito yung pag-aaral, laliman mo ang pag-aaral. Mag-focus ka muna dito, especially dahil darating ang tamang panahon para sa tamang tao. Okay? So, ayun, hindi ko na yung palalawakin pa para sa iyo. Group number 4, kuha tayo ng exact message. Maaring iwan sa iyo ng oracle cards. Group number 4. Okay. Isa lang yung lumabas. Wisdom. Group number 4.
hindi ko na palalawakin pa para sa'yo itong nakuha mo wisdom. Ito yung mga lessons na maaaring na-mention ko kasi maaaring meron kang pinagdaanan recently or nitong mga nakaraan sa iyong buhay. Kung saan iniwanan ka nito ng mga ilang aral, ganun naman di ba kapag meron tayong mga pinagdadaanan, positive or negative, isang bagay dito na iiwan nito para sa iyo yung mga aral, mga lessons and experience, mga realizations, para maging mas wiser ka na. Yung karunungan mo mula dito, yung mga na-develop mo along the way, ay magamit mo sa susunod. Okay? Sa susunod na mga experience na pwede mong tahakin sa iyong buhay. Kaya nga, nakita ko rin, kasi alam ko, hindi mo pa man ito ma-realize sa iyong sarili right now, pero meron kang angking galing pagdating especially sa paano mo i-manage yung sarili, yung responsibility mo. Wise kang tao. Kaya parang ang hirap ka rin lokohin sa aking nakikita dahil nakafocus ka. Although, minsan syempre nagkakamali din tayo. Pero mas nangingibabaw sa'yo yung intellectual na pananaw at hindi ka agad-agad nagsisettle sa mga ilang bagay na alam mo hindi nakakatulong, which is a very good thing na magagawa mo. Kung hindi mo pa man ito ma-realize, marahil kaya lumabas sa'yo ang ilang bara para marinig mo na alalayan ng sarili sa mga decisions at huwag ma-stuck dun sa sitwasyon na past na o nakalipas na, dahil darating ang panahon na merong bagong taong darating, especially pagdating sa love. Alam ko hindi natin directly nasagot yung tanong natin kung sino itong taong patay na patay sa'yo right now, dahil wala akong nakitang ibang tao behind you bukod dun sa tao na hindi masyadong naging malalim yung connection sa'yo. Pero meron tayong nakikita na merong darating. Hindi mo pa man ito alam ngayon, wala kang idea, kasi sa akin nakikita parang papunta pa lang siya. Parang matatagpuan mo pa lang itong taong ito soon. Okay? So, ayun. Group number 4. Hindi ko na yun palalawakin pa para sa'yo. Sana itong mga mensahe na aking nakita at nabasa mula sa iyong barahay, para maging gabay lamang po para sa inyo. Okay, thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one.